all stand, please, and let us turn our Bibles in the book of Ecclesiastes. Part of the message ay yan po yung sinabi ko na tinuro ko sa mga young people ang kahalagahan ng pag-establish ng maagang pundasyon sa buhay. Sapagkat napakahalaga po na ang buhay natin ay merong magandang pundasyon. Kung nag-iisip tayo ng magandang pundasyon sa bahay, mas lalo na kaya sa buhay. Nakuha niyo po yun? Kung nag-iisip tayo ng magandang pundasyon sa bahay, mas magandang mag-isip ng magandang pundasyon sa buhay. Sapagkat mas mahaba ang mararating ng buhay kaysa bahay. Okay. Alright, basahin po natin ang Ecclesiastes chapter 12, verse number 1. Ecclesiastes chapter 12, verse number 1. Sabi po ng Biblia, remember now thy Creator in the days of thy youth, while the evil days come not, nor the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. And then the rest of the chapter, the verses, mga kapatid, ay magpapatuto, pini-explain na ni Solomon kung bakit kinakailangan tayo mag-establish ng foundation as early as we can. You see, makikita nyo, it's critical. I mean, it's crucial. That's what I mean. Na mag-start tayo ng magandang pundasyon. Okay, it's very important. Kaya sana po maunawaan po natin ngayong gabi, mga magulang, magtulungan tayo na matulungan natin ang ating mga anak, ang mga kabataang ito na mag-establish ng magandang pundasyon sa kanilang buhay. At habang lumalaki ay hindi po nila ito makakalimutan. Okay? Remember, it was also Solomon in the book of Proverbs chapter 22 in verse number 6. Ano sabi ni Solomon? Train up a child in the way he should go. And when they grow old, they will not what? Depart from it. You see that? So, if you can train a child, in training a child, we're setting the pace. And we are also setting the foundation. See? So it's so important, kapatid, na maunawaan ng bawat isa. Okay? Tayo po'y sandaling manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa mga talata or sa talata na binasa po namin from the book of Ecclesiastes and connecting it to the book of Proverbs. And salamat na meron po kayong pattern na siniset po sa amin, sa buhay po namin, sapat alam po ninyo na mahalaga ang buhay. Nawa po ma-realize po namin na sa gabing ito ang kahalagahan ng buhay. At sa pagpapahalaga ng buhay, i-consider po namin ang pattern and the foundation. Pagpalain niyo po ang bawat isa, pangunahan niyo po kami, naway makita po namin ang kahalagahan po nito. Sa pangalan po ni Jesus, Amen. All right, thank you. May be seated in the presence of our God. Okay. Now again, makikita po natin mga kapatid na ang binasa po natin ay sulat ni Solomon. At si Solomon din po ang author ng Book of Proverbs. Sa Book of Proverbs, makikita nyo napakaraming principles. The Proverbs of Solomon are also the principles of life. You see, like palagi po natin binabanggit. Sabi ni Solomon is pride goeth before destruction. So what comes before destruction? Pride. Okay? So sabi ko sa inyo kanina, ang pride is not just making us difficult to accept that we are wrong. Okay? But pride also making us difficult
to accept that we are not always right. See, yan ang mahirap. Mahirap tanggapin na mali ka. Pero mas mahirap tanggapin yung lagi kang tama. Yung pala, may pagkakamali ka rin. Yung pala, namamali ka rin. Okay? So maraming ganyan po si Solomon, mga kapatid. Now, ang Biblia po ay tinuturo sa atin, ang salita ng Diyos, pinapakita sa atin ni Solomon, na ito'y napakahalaga, yung pagkakilala mo sa Panginoon habang bata ka pa. Napakahalaga na makilala natin o i-recognize na natin ang Diyos. That is what Solomon means to remember. To remember. Ibig sabihin to acknowledge God, to honor God while you are young. Remember now thy Creator in the days of thy youth. So napakahalaga po nito. And then, makikita niyo po dyan yung urgency na ngayon na. Huwag nang patatagalin. While you are young. You see, ipapakita ko po sa inyo ang pagsiset ng pattern, ang kahalagaan ng pagset ng pattern sa buhay na ito. Now, hindi ang ibig sabihin, kung sinabi ni Solomon, remember now thy Creator in the days of the youth. Ay yung message ay para sa youth lamang. But you know, sa mga adults na naririto, mga kapatid, no, hindi na kayo, maybe you're no longer considering yourself as a young man or young woman, at nandun na kayo sa adulthood, mga kapatid. Pero meron tayong pwedeng gawin na bilang isang Kristiyano, na tayo habang ang buhay po ay hindi tinatapos sa pamamagitan ng edad. Ipapakita ko po yan sa inyo mamaya kung anong pinapakita rito na maganda ni Solomon. You see, hindi po natatapos ang buhay sa pamamagitan ng edad. Okay? Sapagkat pinapakita ni Solomon, maging sa pagtanda po natin, ay meron pa rin po tayong kalakasan. You see, ang physical strength ay nagdi-deteriorate habang ang spiritual strength ay nag-i-increase. While your physical strength is decreasing, your spiritual strength is increasing. So, it can happen. Pwede pong mangyari yun, mga kapatid. So, ang pattern ng buhay, mga kapatid, ang pinakamaganda, if you are going to set a pattern, mag-set ka ng pattern while you are young. Okay? Because sabi ni Solomon sa kanyang Proverbs, mga kapatid, when you grow old, you will not depart from it. So in other words, kung meron ka mang tatanawin na buhay, walang iba kundi yung sinet mo while you are young. Kung tatanaw ka sa buhay mo, titignan mo, babalikan mo yung naset mo na pattern. You see, kaya nga sabi ko nga sa mga high schoolers kahapon, no Friday night, wala nang tatalo kapag habang bata pa kayo. You have the physical strength, you have the freedom. Okay, set ka na ng set. Wala pang makikialam sa iyo. Wala ka pang worry about the bills. Wala ka pang worry about kung sino pag-aaralin mo. Kasi pagka nakatapos ka na mag-aral, sasabihin ng magulang mo, ikaw naman magpa-aral sa kapatid mo. May pressure ka na. You see? So, you understand, etong the whole thing about this message. Okay? Sabi ni Solomon, remember now, establish, honor God, establish a pattern, establish your foundation. Of course, sinasabi ni Solomon dito, the foundation must be God. Because remember now, thy Creator. The foundation of life is who? It is not what. Did you get it? Did you get it? The foundation of the foundation of life is who and not what. So sad, kapatid, marami kayong makikita na po ngayon na nag-deteriorate, bumagsak ang buhay nila sapagkat ang foundation nila is what and not who. Nasira ang kanilang buhay. Si Solomon, sinasabi niya, ang magandang pundasyon, pag sinabing what, it's all about material things. And all the material things dito, mga kapatid, ay nagde-deteriorate at nagbabago.
Sabi nga ni Solomon sa kanyang dito po sa Book of Ecclesiastes, mga kapatid, nung tinitignan niya ang lahat ng mga bagay sa kanyang paligiran, naabot niya na yung tugatog ng tagumpay sa buhay niya, pero ano sabi niya? Vanity of what? Vanities. Anong ibig sabihin, mga kapatid? Lahat dito ay passive, lahat dito ay lumilipas. Ano man, gaano man. Sabi ko nga, pag hindi lumipas yung pera, lilipas dito ikaw. Lahat ay lumilipas. Ngayon, kaya yung mga matanda, gumawa rin sila ng sarili ng Proverbs, ang buhay ay parang gulong. Minsan nasa ibabaw, minsan nasa ilalim. Minsan nasa gitna. Pero pag na-flat yung gulong, flat na talaga. Doon ka lang lagi. No, pero kailanman, mga kapatid, ang buhay talaga, sabi ni Solomon, nasubukan ni Solomon, nakita ni Solomon yan. Ano sabi ni Solomon? Lahat yan ay lilipas. Okay? Now, here's the whole thing about the message, kapatid. Okay? So, lahat ng kaya sabi ni Solomon, you remember thy Creator, make Him the foundation of your life. And the foundation of life, the foundation of your life will become the basis of your patterns of life. Okay, do you get it? Ang pundasyon. Kung, sabi ko nga sa inyo, maganda sa bahay na may pundasyon at hindi po pwede magtayo ng bahay na walang pundasyon, hindi ka rin pwedeng mag-establish ng buhay na walang pundasyon. Okay? Sapagkat sa pundasyon, diyan magsisimula ang lahat. Sa pundasyon ng buhay, yung pattern mo sa buhay, diyan lahat magsisimula. You see, somebody here can testify na nabuhay tayo hanggang sa tumanda ka, hanggang sa naabot mo ang age na yan, hindi mo man lang naisip yung magandang pundasyon. At hindi ka man lamang nag-set ng pattern. Nasanay po tayo doon sa buhay na whatever will be, will be. Kaya sira-sira. Kaya sira-sira marami. See that? So, makikita natin, mga kapatid, na napakahalaga ang buhay na mayroong pundasyon sapagkat sa pundasyon na yan, diyan ka magsiset ng pattern. Okay? Now, kaya makikita natin na napakahalaga, ito po yung whole thing, kapatid. Isang araw, ang nakakalungkot, mga kapatid, if you will not do this, ang mangyayari is this, magdideteriorate na yung iyong physical strength. But the pressure of life as you age will increase. Come on, talk back to me if you can. Somebody must testify. Di ba? Kaya yun ang sinasabi ko sa mga kabataan na ito, while you are young, you see, you have the freedom. You don't have much that pressure. Wala kang gaanong pressure na katulad ng pressure ng tatay mo, ng nanay mo. Wala ka pang ganung klaseng pressure. Ang nag-iisip ng mga bills, mga kapatid, sa bahay ay mga magulang. Ang nag-iisip ng pambili ng pagkain ay mga magulang. Ang nag-iisip kung paano magkakaroon ng maayos na bahay, mga magulang. Hindi yung mga bata. So you don't have that much pressure. You see, but the good thing about you is you have the physical strength. Pero kung sino pa yung may physical, kung sino pa yung nagde-deteriorate na habang nag-age, siya pa yung lumalaki yung pressure. But if you have the good foundation and you have the pattern of life set before the pressure, pressure is nothing. You see? So yun ho, ang napakaganda sa buhay na ito, na dapat ho natin titignan, young people. Hindi mo pwedeng pa-easy-easy ka na lamang na habang malakas ka, habang ganito, hindi ka mag-iisip. No. You have to follow the pattern. You are in the church. Kung hindi man at walang nagtuturo ng ganito sa bahay ninyo, listen, right here, mayroong nagtuturo. Do not excuse yourself. Huwag ka magsabing, wala kasi akong magulang, wala kasi akong nanay. Hindi naman kasi pinag-uusapan to sa bahay namin. Ngayon dito pinag-uusapan. Then what will you do? You see, you focus on your physical, but you have nothing in your spiritual. Diba? So lahat ay pwede hong magpalakas, mga kapatid. So you have to establish patterns in your youth
that will carry you through the rest of your life. Yung pattern na yun ang magdadala sa iyo. Yun ang magbibigay ng liwanag ng buhay mo. Yun ang magpapasaya ng buhay mo. You see? So first, ang sinasabi ni Solomon, set a pattern. Pero saan nakaset yung pattern mo? Sa foundation. Remember now thy Creator. Thy Creator in the days of thy youth. You see, in the days of the youth. You see, kaya sabi ko po sa inyo mga kapatid, napaka-obvious ng reason dito, establishing a pattern. Napaka-obvious ng reason. Why do you need to remember God? Because you need a pattern. Mga kabataan, wag kayong magta-try na mabuhay at sikapin yung mamuhay ng matagal without a pattern. Napakahirap kaya. I'm telling you. We know it. Hindi tayo perfecto sa congregation ito mga kapatid. We just thankful to God that we have the book. We have the manual. You see, nagpapasalamat tayo sa Panginoon na meron tayong church na katulad nito na pinag-uusapan natin ang salita ng Diyos. Now, si Solomon na napakarami experience, sinishare niya yung experiences sa atin at sinasabi ni Solomon, huwag mo nang tahakin yan. At ito na ang pakinggan mo. You see, when he came to the conclusion of his life, nag-iwan siya ng words, mga kapatid. Let us hear the conclusion of the whole matter. What? Fear God. You see, the whole matter, money matters, physical matters, maraming mga matters, kapatid. So, the conclusion of the whole matter, ang sabi niya, nilagay niya sa isa lang, matakot ka sa Diyos. And keep His commandments. You see? So, this is the whole duty of man, sabi ni Solomon. So, nakikita po natin dito, kapatid, na pagka ang bata, even, sabi ni Solomon sa kanyang Proverbs 22 verse number 6, nag-set ka ng pattern, which is the pattern of righteousness. Kasi pag dumating sa punto na hihiwalay ka na, lalayo ka na, magpakalayo-layo ka man, makikita nyo, this is very evident. Somebody here can testify, naiisip nilang babalik sila. You see, kamakailan lalo, noong Friday, meron si Vince na kababata, no? At kinikwento niya sa akin kung ano nangyari. Yung kanyang kababata na yon ay nakausap din ni Brother Roy noong Friday night. And then, matindi ang kwento niya. Pumunta rin siya dito ng Manila, kung saan lang man siya dyan tutulog, mga kapatid. Pero alam nyo, siya po ay lumaki. No? Nakasama ni Vince na tinuturuan sila ng kanilang mga magulang ni Vince, tatay at nanay ni Vince. Okay? At tinuturuan siya, pinalaki sila, tinuturuan sila. Alam mo kung saan sila nag-good news class? Sa ilalim ng kakao, na puno ng kakao. Di ba? Pero alam nyo, mga kapatid, andito sa Metro Manila ngayon, pinagpala siya. Pero nanggaling siya sa maraming kalukuhan. Kaya may tama siya sa mukha. Pero alam nyo, pinagpala siya ng Panginoon. Ngayon ay isa siya sa mataas na nagbibenta ng mga heavy equipments dito sa Metro Manila. Alam mo kung sinong naisip niya? Kaagad sabi ni Vince, hinanap niya sila Vince. Hinanap niya. Nung siya ay umangat sa buhay, hinanap niya. Sapagkat hindi niya makakalimutan na ang nagturo sa kanila ng righteousness, about the righteousness of God, yung parents ni Vince. See, now that is exactly what Solomon was telling us. Remember now, train up a child in the way he should go. Because when they grow old, they will not depart from it. Same thing na sinasabi niya sa book of Ecclesiastes, remember now thy Creator. Now, it's so important. Huwag ka na magpahiwa. Alam niyo, pinakampangit mga kapatid, ang pinakampangit is this. Hindi ka nagsimula sa tamang oras.
kapag hindi ka nagsimula sa tamang oras, lagi kang maghahabol. Naalala ko yung isang kwento na late siya, maghahabol siya ng ferry. Sasakay siya sa ferry, mga kapatid. At nung sasakay siya sa ferry, hinabol niya yung ferry. Tama-tama lang, pagdating niya doon ay nagsara na ng gate yung gwardiya. Sabi niya, nandyan na siya, nagsara na yung gate. Bakit? Sabi niya, aalis na po yung ferry. Hindi ka na pwedeng humabol. Sabi niya, pambira. Sabi niya, tumakbo pa naman ako ng pagkalayo-layo at pagkabilis-bilis. Sabi niya, oh yeah, siguro, hindi ka pa mabilis tumakbo. Sabi niya, hindi po. Mabilis akong tumakbo. Kaya lang hindi ako umalis ng tamang oras. Did you get the story? Maraming mabilis tumakbo, pero hindi sila nagsisimula ng tamang oras. Young people, wag na kayong maghabol. Magsimula kayo ng tamang oras. Kasi kung magsisimula kayo ng tamang oras, hindi na kayo maghahabol. Gising. Malilate kayo pag natulog kayo. So you understand what I'm saying? Napakaraming mga kabataan ngayon naghahabol. At sa kahahabol nila, nadi-discourage na sila. Bakit? Parang nakikita nila, mukhang hindi na ako aabot eh. Listen to what the Bible says. You better believe what the Bible says. Remember now. Now. Kung kailan nyo narinig yung mensaheng ito, now. Don't be late. You see, remember now. Set the pattern. Make God the foundation of your life and then set the pattern. Ito yung gagawin ko. Maraming beses tayo nakapakinig ng salita ng Diyos dito. Halos linggo ng umaga, linggo ng gabi, Wednesday night, nakakapakinig tayo. Maliban dyan, may mga programa po tayo. May programa tayo ng team prep. May programa tayo ng focus para sa teenagers. May mga programa pa tayo sa mag-asawa, sa lalaki at sa babae. Listen, you can't be late. I mean, if you are in this church and you belong to this family, you can't be late. If you are late, it's because you set up late. Kaya ka na late. Nag-set up ka na ng late. You see? But ngayong gabi, sinasabi ko sa inyo ang kahalagahan na mag-set up ka sa tamang panahon. Solomon said, now. Now. See, alam niyo pagka pinag-aaralan ko yung buhay ni Solomon, mga kapatid, man, salamat na lang na naging ani si Solomon. Salamat na lang at hindi siya naging makasarili, na maging ang pangit sa buhay niya ay ipinakita niya. You understand? Karamihan mga buhay, mga kapatid, pinapakita lamang yung magandang side ng buhay nila. Pero si Solomon, pinakita niya lahat. One of the messages that I preached during the Men for Christ conference is what his dad, si David, kung anong sinabi ni David kay Solomon, noong si David ay mamatay na. Isa sa mga sinabi niya kay Solomon, be a man. At yung salitang man doon, ang ibig sabihin, be a husband. Be a husband. Madali, parang iisipin nyo lamang na madali yung salita na yun na maging be a husband. Yeah, madali lamang. Pero pag inisip mo kay Solomon yon, hindi madali yon. Ilang wife meron si Solomon? 700. Can you be a good husband to the 700? Plus the concubines pa. Magaling ka siguro sa isa lang, pero sa 700. Pero anong ibig sabihin ng husband doon? Responsibility. Solomon, magiging hari ka. Mas maraming tao ang iyong pamumunuan. At kung hindi mo mapapamunuan yung mga wives mo na yan, paano mo mapamunuan ang bansa? You understand? So, responsibility is very important, mga kapatid. But you've got to set it while you are young. Habang maliit pa,
habang hindi pag-aano ang pressure, kapatid, sapagkat habang tumatanda ka, by the way, young people, you set up now, make God your foundation, and then set up the pattern based on the foundation. Bakit? It's the foundation that never changes. While the world is changing, di ba? Maya't maya, if you will follow the pattern of the world, mahihilo ka. Bakit maya-maya nagbabago? Maya-maya nagbabago. Iba na ang set ng pattern niya doon sa pamilya, iba na naman dito sa, pabago-bago, kapatid. Habang ang mundo ay nagbabago, listen, napakahalaga na sabihin mo, this is my pattern. Ito yung pattern ko sa family, ito kung paano ko palalakihin ang aking mga anak, ito kung paano ko mamahalin ang aking asawa. It's so important. Kapatid, kung magulo ang pamilya, magulo ang bansa. In fact, ito ang totoo niya, kapatid. Kung gusto mo maging blessing sa bansa, huwag mo nang isipin makipaggera sa China. Ayusin mo lang ang pamilya mo. Ayusin mo lang ang pamilya mo. Huwag ka nang mag-isip na mahahawa ka ng baril, haharapin ko yung mga yan. Listen, maraming mga kontrabida sa panahon na ito, kapatid. Pag-isipan nyo ng mabuti. We will not allow China na pasukin po tayo, mga kapatid. Pero ang number one na hindi nyo dapat pahintulutan na may pumasok na invader sa loob ng pamilya ninyo. Yan ang hindi dapat pahintulutan. Huwag mong pahintulutan ang asawa mo ma-impluensya ng ibang asawa na sumusunod sa ibang pattern. Huwag mong papahintulutan ang inyong mga anak ma-impluensyahan ng ibang mga anak na may ibang pattern. Listen, it's so important for the leader of the home to set your foundation and then set the patterns based on the foundation. See, so patterns, because the reason why you are setting the patterns, because there is pressure. Okay? Pag dumating na, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, yung course ng, yung of growing pressure, growing older, habang tumatanda ka, the greater the pressure and less physical strength. Kung kailan ka pa tumatanda, lumaki yung pressure, pero humihina ang physical strength. Kaya nga, kailangan talaga na habang maganda, habang bata ka pa, mag-set ka na. But here's the thing, kapatid. Kung nakapag-set, check. Kung nakapag-set ka ng pattern, nakapag-set ka ng foundation sa Panginoon, now listen, the good thing about getting older, maybe your physical is getting older at nagdi-deteriorate yung physical strength mo. But listen, yung iyo namang spiritual strength ay pwedeng mag-increase. You see, bakit? Listen, kung may maganda kang foundation, wala kang pagkatalo. You see, kaya makikita niyo mga kapatid, yung mga kabataan na walang pundasyon sa Panginoon, kunting pressure lang kita mo, nakasimangot lagi, akala mo siyang naghahanap buhay. Young people, think about this. Pag gumising kayo na maaga, walang ngiti sa inyong mga mukha, pero yung mga magulang niyo meron. Magtaka kayo sa ganyan. Bakit kayo pa yung hindi kayo nagbabayad ng kuryente, hindi kayo nagbabayad ng tubig, hindi kayo bumibili ng pagkain, kayo pa yung mga walang ngiti. Yung mga magulang. Why is that? Because their inner man is growing. While the outward man is deteriorating. You see? Kaya nga, kapatid, ang sabi ni Solomon, you should not forget God. Honor God while you are young. Honor God while you are young. Kasi pag iniisip mo, kapatid, yung habang tumatanda ka, iniisip mo yung nagagawa mo sa Panginoon, I'm telling you. Yeah. Sabi ng iba, napakahirap kasi maglingkod sa Panginoon. Napakahirap kasi yung, maglalaan ka ng tanging para sa Panginoon. Makinig kayo ng mabuti sa sabihin ko sa inyo. Mas mahirap yung wala kang ginagawa sa Panginoon.
sabihin yung wala kang ginagawa sa Panginoon because when you get old, there's a lot of regrets. Time will come. Alam niyo kung anong kasunod ng verse number 1 sa binasa natin, remember now thy Creator? Sample, verse number 2. Ilagay mo sa screen. While the what? The sun or the light or the moon or the stars be not what? Hindi naman talaga dumidilim yan eh. Ang dumidilim yung mata ninyo, mata natin. Yan ang totoo niyan. Habang hindi pa yan dumidilim, Lord clouds return after the rain. Kapatid, listen. Tuloy mo pa. In the day when the keepers of the house shall tremble, and the strong men shall bow themselves. You see, time will come, kapatid, na yung mga strong men will bow. Anong ibig sabihin niyan? Yung may mga magagandang tindig na akala mo pang Mr. Universe. Isang araw, wala pa nga sa ganun na. So, ang unang magbabaw niyan, yung balikat. Bababa yung balikat. Ang susunod niya, yung hips na. Yung bang pagtayo mo mula sa upuan, unti-unti, makakalakad ka muna ng malayo-layo, saka unti-unting madidiretso. You understand what I'm saying? That's, come on. I hope I'm preaching the truth. You see, yung mga bagay na yan, binibigay na sa atin ni Solomon na darating ka sa punto na yan. Yung physical strength mo, mawawala na yan. And then, sabi ni Solomon, yun maaaring magbow, maaaring magdim, pero as you recall the past, because your inner man now is what matters. Because time will come. Kapatid, imagine this, tingnan niyo mabuti. If that would be the case, kung ang physical magdi-deteriorate, hindi mo na makakayanan yung pag-deteriorate. Deterioration, may dalawang klase mga kapatid. Yung nangangayayat ka at lumalaki ka. Isa lamang ang dala nun. Pababa. Pag nangangayayat ka, hirap ka rin. Pag sumobra na rin ang dala-dala mo, hirap ka rin. Hindi niya nakuha yan. Pero parehas lamang yan, mga kapatid. Pero ang sinasabi ni Solomon, kung maayos ang inner man, because the inner man, yan yung nagdadala ng lahat. You heard me say that before. Di ba? If the spirit is right, everything is right. You see, so, may kita natin, may pressure, kapatid. Remember, what is this? What is Solomon's telling us is the preparation for the pressure. Did you notice that? Okay, you set the pattern because pressure is coming. Okay? Set the pattern. Yung sinet mo na patterns founded in the Word of God, yan yung mag-grow sa inner. Hindi out, hindi physical, but sa spiritual. Yun ang lalakas. Yun ang lalago, kapatid. You see, so ano ang pinapalaki mo habang nagbi-build ka ng pattern para na founded sa Panginoon? Lumalaki, tumitibay ang inner mo. You see, at habang tumitibay ito, sasabihin mo, kapatid, listen, makita nyo kung gaano kahalaga. Matanda na ako, hindi na ako pwede dito sa mga problemang ito. No, hindi mo masasabi yan. Listen, hindi ikaw ang humihingi ng problema. Ang problema ay kusang dumarating. Hindi rin ikaw ang dapat ang namimili ng problema. Hindi ikaw ang namimili ng pressure. Somebody here can testify, kapatid, na may pressure kayo ngayon na hindi kayo ang may gawa, kundi dumating sa inyo, may pressure kayo ngayon, may problema kayo ngayon na hindi ikaw ang pumili. But God, bless be to God, na ang Diyos ay merong kalakasan na binibigay sa atin when starting from the foundation, when you make Him the foundation of your life.
You see? Doon nagsimula lahat yan. Pero kung hindi mo pinili na ang buhay mo ay founded in the Word of God at nag-set ka ng pattern, kapatid, listen na, pag nagsimangot na yung asawa ninyo, hindi niyo kaya. At nais kong sabihin sa inyo, para sa mga mag-asawa, ang away sa bahay ay hindi laging physikalan. Sapagkat mahirap na pag nagsasampalan kayo na parehas na kayo 80. Hindi na pwedeng aambahan mo ang asawa mo na 82 ka na. Hindi na. You see, listen, mahalaga na maset mo yung pattern because pressure is coming. Okay? Listen, pressure is coming. Na pag nakita ng mga kabataan, na sa buhay pa lang ito, hindi palaging pleasure. Maraming beses ang pressure. While you are young, you are paying attention to pleasure, but you cannot avoid the pressure. I don't know. Grabe ang pagkakamali ng paglaki ng maraming kabataan. You understand what I'm saying? Habang young ka, habang bata ka, wala kang pakialam sa pera. Parang maliit lamang yung isang tall na macchiato na babayaran mo na 110. Wala lang yun. Pero pagka ang pressure dumating, kayong mga hindi kumakain ng ampalaya, kayong mga bata na hindi kumakain ng gulay, pag wala nang maihain ang nanay ninyo ng hotdog at palagi na lamang talbos, sasabihin ko sa inyo, na wala na kayong mahahanapan, isang araw, tatanggapin nyo na. Pero sabi nyo, late na. While you have the time, while you are young. Because in the near future ng inyong buhay, sasabihin nyo, ito pala ang kailangan. But, gaano ka man kabilis tumakbo, gaano mo man kabilis habulin ang iyong buhay, ang iyong panahon na sabi mong, ito ang na-miss ko, no, you will always regret the time that you wasted in your life. Tandaan niyo ito, mga kapatid. Mga kabataan ngayon, you only have one chance to be young. We can testify. Kayo, come on. Kayo mga nasa adulthood na ngayon. Can I hear your amen? How about you, men? Yeah. Say yeah. Yeah. Just one chance. You only have one chance to be young. While you are young, kaya sabi ni Solomon remember now thy Creator in the days of thy youth. Hindi ka palaging youth, hindi palaging may chance ka na maging bata, kapatid. Gawin mo man ang lahat, kayurin mo man ang mukha mo sa gusto mong kayod, kapatid. Maglagay ka man dyan na kung anong mga piles na kung anong mga pampaputi, pampakinis, lahat. But Solomon said, what is important is the inner foundation, because while your physical strength is deteriorating or decreasing, your spiritual strength is increasing. But what will happen kung ang Diyos ay hindi mo inuna? You see? It is very frustrating. Alam niyo, isang araw, magkakaroon ka. Listen, kung hindi ka magsiset ng pattern, alright, sabi ko sa inyo, pressure will come whether you like it or not. And the sad thing about it is, it is not your choice.
lahat ng pressure ay hindi ka pwedeng mamili. Hindi ho yan multiple choice. Ito lang. You see, yung inaakala mong encouragement mo, isang araw, disappointment. Why? You can't choice. Sino man ngayon na may pressure ngayon, alam mo yan, hindi ka pumili niyan. Diba? Sino mang may problema ngayon, dala mo, nakalungkutan sa buhay mo, alam mo yan, hindi ikaw ang pumili niyan. Pumasok ka sa isang bagay na hindi mo gusto. But listen, kung gano ang kalagayan na hindi mo mampiliin, darating din, ang pinakamaganda, mag-prepare ka lang. Okay, uulitin ko yung sinabi ko ng Men for Christ Conference. Being strong is not controlling the people or anything around you. But being strong is not allowing them to control you. Ulitin ko para sa mga slow. Yung maging malakas ka ay pagiging malakas sa loob. Hindi mo man sisikapin na makontrol mo ang paligid mo. Pero, kaya mong kontrolin sila na hindi pumasok sa iyo. Ang pagiging strong, hindi, tuturuin mo ang tao, kaya kita, hindi mo kaya. No. Ang pagiging strong ay hindi mo papahintulutan o kaya mong makontrol na hindi ka nila makontrol. That's being strong. And everybody, even ladies tonight, kayo mga kababae ngayon, pwede mangyari. You can be strong. Ang pagiging strong, hindi po limited sa lalaki. Kaya sasabihin ng iba, sasabihin ng mga babae, kasi ano lang ako ganito lang ang pagkababae ko, kaya naghahanap ako ng mga lalaking strong. Hindi niya ma-define kung anong ibig sabihin ng strong. Blessed. Wala silang ka-idea sa pagiging strong. Akala na sa pagiging strong yung, tumigil ka. Sabog ang uso mo. Sabi ng Biblia, violence shall cover the mouth of the wicked. See? But listen, pressure will come. Problem will come. At hindi ka pwedeng mamili. Kung hindi ka pwedeng mamili, palakasin mo ang loob mo. That's why, remember now the Creator, it means your life should be founded in God. And from there, magsiset ka ng pattern. Pattern like, okay, paano ko mapapalakas ang aking buhay sa Panginoon? Salita ng Diyos. Man shall not by bread alone, but by that proceeded out of the mouth of God. Okay, ano sabi ni David? Do I walk? Where? In the valley of the shadow of? I will fear. Why he will not fear evil? Why? Because God is with him. He knows that God is with him. Pero mo, nasa shadow of death na siya. Hindi siya natatakot, mga kapatid. What is that? Hindi niya alam kung nasaan ang kalaban niya. Kapatid, ganun yan. Ang diablo marunong Darating, listen now, ang pressure na ito, dala-dala ho ng diablo or dala-dala ng sino mang ginagamit ng diablo. Listen, dala-dala po ito at hindi mo alam kung nasaan yan. Sapagkat hindi mo alam kung nasaan yan, hindi mo rin alam kung kailan darating yan. Pero hindi ho magiging problema yon kung malakas ang loob natin at founded tayo sa salita ng Diyos. You see, that's why we need a pattern. Ano yung pattern natin? All right, don't miss the church. Don't miss the Word of God. Don't miss prayer. That's the pattern of life. Ano sasabihin mo ngayon? Salita ng Diyos ang aking ilaw sa buhay at tanglaw sa aking mga daraanan. I hope you're following me. Amen. And then now, because time will come, you cannot avoid it.
magkakaroon ng tinatawag na frustration or frustrating struggles. You see, yung pinabasa ko sa inyo hanggang verse number 8 yan, kapatid. From verse number 2 down to verse number 8, makikita nyo yung mga struggles sa buhay na yan. Time will come. See, pag sumakit na yung ulo mo, dulot ng kahinaan ng pinipilit mo yung iba na kahit hindi nila mabasa, pinipilit basahin, pwede naman magsalamin. You see, kasi daw pag nagsalamin kasi magbumukhang matanda. I don't know about you. Alam niyo naman yan, kung mukha bang matanda. See, but you listen to me now, think about this. Lahat na lamang ng mga bagay nito, verses 2 down to verse number 8, kapatid, makikita niyo po yan. From verse number 2 down to verse number 8, makikita niyo po yung mga struggles na yan. It is so frustrating, kapatid. You see, the poor eyesight, weakness, hearing problems, sleep problems. Yung iba nakapikit pero hindi makatulog. Yung iba naman nakakatulog kahit hindi nakapikit. Habang yung iba naman nakakatulog kahit nasa upuan. Starring, right. Yung iba kinakabahan kasi pumuputi ang buhok. But if you will follow the pattern of the Apostle Paul, sabi ni Paul, I die daily. Hindi ka magkakaroon ng puting buhok. Because he died daily. But listen, here's the thing. Here's the truth, kapatid. Whether you admit it or not, pagka napabayaan mo, mawawala yung muscle tone. Magdi-deteriorate. You see, ninipis na yung dibdib. Mawawala na yung bicep. Mawawala na rin yung tricep. You see, pagka binawi mo sa protein, inom ka ng inom ng protein, maya-maya may magkakaroon ng epekto sa kidney. You see, so naunawaan yung struggle mo. You see, you are fighting your age. Gusto mong bumalik sa pagkabata. Honestly, mga kapatid, hindi ko hinihingi sa Panginoon na magkaroon ng mukhang bata, katawang bata. Ang kinatutuwa ko sa Panginoon, panatiliin niya yung wisdom na binibigay niya sa akin. It is more important than your appearance. Because the wisdom of God can build your appearance. Alright? How about yung endurance mo ngayon? You know, you have to fight yung endurance mo against decreasing. You see, habang, you know, sabi nga ng ibang pastor, yung tatayo ka lang at saka maglalakad na malayo. Buwan, nakakita ko ng ganyan. Ilang steps lang, 5. Tigil na. Sabi ko, ano na? Teka lang, pastor, teka lang. Sige, pause. Abay, hindi kami pwede magsabay-sabay eh. Bakit? Abay, hindi man ako pwede maghintay. Kasi limang hakbang lang, hingal na. So you understand that? Yung tatayo pa lamang, hingal na. Hindi na siya pwedeng kumain ng mabilisan, nabubulunan. So do you understand kung paano mo lalabanan ang lahat ng yan? Come on, talk back to me. This is reality, kapatid. Young people, I hope you're listening. Yung iba sa inyo, nakikita ko, magbabae, maglalaki, pagka kumain, sabi ng tatay ko, pagka nilundagan ng kabayo, sayad ang tiyan. Kasi sa sobrang umbok ba? Hindi niyo nakuha yun, mga kapatid. Mas grabe na yung ngayon, you see, alam ni Brother Roya, pagka nag-dumbbell ka, ilan ang dumbbell mo ngayon, Bob? 60. Yeah, 60. Okay. Ako 80. You see, pag nag-dumbbell, kinakailangan, straight ito, ganyan. Pero ngayon, hindi na. 15 lamang, mga kapatid, pambabae. Pag binuhat mo, ang grabing effort na ang gagawin mo. Pero ilan yon? 15. Ilan ang dati mong dinadumbbell?
80, 60, 80. You see, 100 with 3 fingers. Eh, gaano naman kadali yung hipuin mo lang yung dumbbell ng 3 fingers na gano'n? Sinabi ko bang bubuhatin? Di naman. Hipo lang yun ng 3 fingers. Yeah. But you see, you understand what I'm saying, mga kapatid? Yan yung mga struggles na darating sa buhay nyo. Yan yung mga struggles na darating while you are aging. But don't forget that your life is founded in God. You have no problem. Meron ka pa rin ngiti sa iyong labi, meron ka pa rin ngiti sa iyong mukha because you know kung paano ka nagsimula at alam mo yung travel mo, yung journey mo at alam mo kung saan ang ending mo. What we lose physically, we can gain spiritually. If your life is founded in God, and your pattern is also patterned from the Word of God, from that foundation. Lahat ng nawawala sa iyo physically, kayang i-restore spiritually. Because what will matter, kapatid, sa pangkatagalan, mga kapatid, is the inner man. Not the outer man. Did you get that? See? So, kaya napakahalaga na makita natin ang mga bagay nito kasi kapag hindi mo makita ito, magdadamay-damay po yan. Ano mang hindi naaabot ng physical, maapektuhan ang spiritual. You understand? May mga tao ngayon, Brother Willie, sapagkat hindi na siya makalakad ng malayo, discouraged na sa buhay. Sapagkat hindi niya na napupuntahan, ang dati niya napupuntahan, discouraged na sa buhay. Ay, mabuti ka pa. Bata ka pa. Yun lang bang magagawa mo? Kapatid, sa age ko, marami akong alam na magagawa ayon sa age ko na mas marami pang magagawa kaysa sa mga kabataan ngayon na walang ginagawa. You're young, pero wala kang maisip na magawa. Napansin niyo ba yan, come on parents, napansin niyo ba yan, na yung mga anak niyo tinatanong niyo, naka-standby, nag-i-scroll, tatanungin niyo pa, anong plano mo ngayon? Anong gagawin mo? Eh ikaw, umaga pa lamang, lumutang lang, mga kapatid, yung lumiwanag lang, busy ka na, may mga ginagawa ka na. Pero yung bata, ayun, humihilig pa. Pero gusto na mag-asawa. And then pagkagising, kapatid, alam mo ang hawak? Cellphone nag-i-scroll. Now listen, sinabi ko na po yan dito mga kapatid, if you cannot win your morning, you cannot win your... Say louder. You've got to win your morning to win the day. Or else your morning, you will mourn all the time, all the day. Mourning ka. See? Now Solomon said, makinig na tayo sa kanya. Remember now thy Creator in the days of thy youth. While the evil days come not. You see? Lahat ng mga tao, kapatid, na kasama niya ang Diyos sa kanyang kabataan, hindi nawala ang kanilang inner strength. Amen. Those who keep God in their minds and their hearts when they were young, hindi nawala yung kanilang inner strength. Hindi nawala. Just keep it. Keep these words. Ilagay niyo to sa inyong isipan, mga kabataan. Sapagkat marami na akong nakita na masaya sila. Hanggang sa dulo, hanggang sa kanilang point ng kanilang kamatayan, kapatid. Masaya sila. Bakit? Hindi nila inalis ang Diyos sa buhay nila mula sa kanilang pagkabata, kapatid. Kaya hindi nawala sa kanila ang inner strength nila. Hindi ko papahintulutan, kapatid, na sapagkat nagdi-deteriorate ang aking physical,
siya ang magpapawala ng pag-asa ko. No. Ang pag-asa ko is not the physical, but the spiritual. You will need something. And what you need something through the years of decline is not the physical, but the spiritual. Lahat ng yan, sa panahon na nagdi-decline, through the years ng pag-decline mo, kapatid, it is the wisdom of God. It is the spiritual thing. Now, kaya nga yung pattern na in-establish mo sa buhay mo, tandaan mo yan. Yan ang babalik-balikan mo. Remember, sabi ko sa inyo, sinabi ni Solomon sa chapter 22 ng Book of Proverbs, they will not depart from it. Your mind will not depart from it. If you set the pattern, then your mind will not depart from it. So magkakaroon ka ng magandang pananaw sa buhay because of that. Now think about this. Okay, I'm almost done. Okay, number 1, you set the what? You remember the outline? Number 1, anong sinet mo? Pattern. Bakit ka nag-set ng pattern? Because of what? Pressures. Okay? Ngayon, nag-set ka ng pressure sa hindi ka makapili, mga kapatid. And what is next? What will come to you kapag ka dumating na ang pressures? Ayan. Struggles. Ngayon, lahat ng ito darating, pero listen now, kung founded ka ngayon at kasama mo ang Diyos, hanggang bata, mula bata ka pa, hanggang sa paglaki mo, sa edad mo ngayon, kapatid, kasama mo ang Diyos, may maganda kang perspective, pananaw. You see? Kaya ang sabi ni Solomon, before, right in this passage, mga kapatid, sabi ni Solomon, before the cords, look in verse number 6, or ever the silver cord be what? Loosed. Or the golden ball be broken. Or the pitcher be broken at the fountain, or the wheel broken at the cistern. Then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Verse number 8, vanity of vanities. See? So makikita natin, pagka ang kamatayan, kapatid, ay parating na, maliwanag na, mga kapatid. You see? Now listen, alam niyo ba, mga kapatid, na maraming tao ang mga takot sa kamatayan, pero pagkasama mo ang Diyos, parang nakikita mo ng, papunta ka na doon. Like David. You remember David? Nung si David, he was about to die. Sabi niya, dadaan ako. Ito na yun, may experience ko na ngayon. Yung katulad na nang-i-experience ng mga tao. Kamatayan. Dadaan din ako doon. Kahit na hari ka pa, kahit na marami ka pang pera, kahit sino ka pa man, dadaan ka sa dinadaanan ng tao. Normal na daanan ng tao. As it is appointed unto man wants to die. Pero pagka dumating na yan, katulad ni David, na darating na sa kanya, kinausap niya si Solomon. Sabi niya kay Solomon, be strong. Number 2, be a man. Number 3, walk with God. Walk with God. Naalala ko tuloy yung sabi ni Joe, sa last, sabi niya, above all, God. Above all, God. See? So makikita natin, mga kapatid, may maganda kang pananaw. Kapag ka nag-set ka ng pattern, look at the perspective of your life. Yung pananaw ng buhay mo. Listen, this is, life is all about. Pag meron kang magandang pananaw sa buhay mo, alam mo yung ending mo, alam mo kung saan ka magtatapos. Listen, magandang sinimulan mo ang buhay mo sa Diyos, huwag mong tapusin sa dyablo. Tapusin mo na kasama mo ang Diyos. Get back to God if you lost your way. Kung nawala ka naman, mga kapatid, sa daan mo, you can come back. Get back to God. Finish your race with God. Sinimulan mo na kasama mo ang Diyos, tapusin mo na kasama mo ang Diyos. Kapatid, alam mo yung joy mo while even you are at the point of death is your memories with God.
Ako na-imagine ko na siguro, pagka mamamatay ko, na-imagine ko kayong tatlo, nakasama ko rito. Amen. Yeah. Yeah. Sabi ko nga kay Brother Roland, alam mo, Brother Roland, every time na nagkikita kayo, masaya ako. Nakikita tayo, masaya ako. Yeah. Every time na nakikita kami, totoo yung sinasabi ko sa kanya, every time na nakikita ko si Brother Roland, natutuwa ako. Yeah, kasi kasama ko siya dito dati. Pero ngayon, nasa gawain na siya ng Panginoon. You understand what I'm saying? Yung memories with God. Now think about these young people. Yung tamang perspective, napakahalaga. You see? Kahit na sabihin mong nagdi-deteriorate na yung physical mo, hindi ka pa rin madi-discourage because you have a good memories with God. You see? The ability to look back and feel good about your life is established by the patterns of your youth. One more time. This is good. I'm almost done. The ability to look back and feel good about your life is established by the patterns of your youth. Kung anong sinet mong pattern, oh man, if you look back, gusto mo ng kasiyahan, gusto mong maayos, gusto mong masaya, kahit na nagdi-deteriorate ng lahat sa buhay mo. Pero, listen now, magiging masaya ka kung ang iyong buhay ay na-establish nung bata ka pa, kasama mo ang Panginoon. In fact, sa totoo lang mga kapatid, you can testify. I'm done. You can testify here, some of you here, na lumayo kayo sa Panginoon. Nagkaroon kayo ng pressure sa trabaho ninyo, nagkaroon kayo ng pressure sa pamilya ninyo, nagkaroon kayo ng pressure sa anak ninyo, nagkaroon kayo ng pressure, problema sa business ninyo. Anong naalala ninyo? Come on. Di ba Diyos? Di ba naalala mo? Kung alam ko lang, isang kapatid natin dito mga kapatid, ngayon, napakarami niyang pera, pero sabi niya sa akin, Pastor, sana nung nag-meet tayo, hindi na ako lumayo sa iyo. Sana nung first meeting natin, hindi na ako lumayo. Sana nagpatuloy na ako, wala sana itong problemang ito. Anong naalala niya? Sweet memories with God. Even in trouble. I hope you understand this. Young people, you better start. Remember now, honor God now in your life. Huwag kang matakot sa responsibility. Huwag kang maniwala doon sa napakahirap kasi pagka nasumunod ka sa Panginoon. Napakahirap kasi na maglingkod ka sa Panginoon. Grabe ang hirap. Kapatid, mas mahirap yung wala kang ginagawa para sa Panginoon. I hope maliwanag po ang mensahe ito mga kapatid. Inuulit ko. See, Solomon said in his conclusion in chapter 12, sabi ni Solomon, fear God. Fear God. Brethren, huwag mong katakutan ang nakapaligid at anumang magagawa mo para sa Panginoon. Mas magandang matakot ka sa Diyos kaysa matakot ka sa activities ng mundo na mawawala sa iyo. Mas magandang matakot ka sa Diyos. Again, I'd like to remind you na ang bawat bahay ay may pundasyon. Lalo na ang buhay. Dapat lang may pundasyon. At kung ang buhay gusto mong tumayo ng makisig at maayos, kinakailangan mo ng good foundation. If you want your life to stand against the storms of life, against struggles, pressures, then i-build mo sa tamang pundasyon and from there, gumawa ka ng pattern ng buhay mo. This is it. Let me ask you a question. Maaaring yung iba hindi gaano nakukuha yung pattern na sinasabi ko.
Okay, young people, sinabi ko na to dito. Ang pattern is like what you do when you wake up in the morning. When you get up from the bed and when you go to bed, until you go to bed. So pagbangon mo mula sa iyong higaan, dapat may pattern ka. Hanggang sa bumalik ka uli sa iyong higaan, may pattern ka. Because dalawa lang ang buhay, kapatid. Pagbangon at paghiga. Yan lang ang buhay. If you don't understand, it is living and dying. That's life. Set a pattern. If you're living, set the pattern until you're dying. Sabi ng iba, Sus Maria Josep, bakit ito naman ang pinag-uusapan natin ngayon? Yeah. Ito ang sinasabi ni David, na i-deny ko man, hindi ko man to isipin, pero dadaan pa rin ako sa way of men. This is the way of men. But the good thing about this is, here is Solomon, naabot niya ang tugatog ng buhay, tagumpay ng buhay niya. Ngayon, nag-iiwan sa atin ng salita, remember now thy Creator in the days of thy youth. Sabi ko nga, huwag ka muna manghihina habang bata ka pa. Kasi ang panghihina, kusang dumarating yan. Huwag kang patamad-tamad. Kung kaya mong mag-lift ng mabigat na weight, you go ahead, lift it up. Bakit? Time will come. Nabababaan mo yan. Magsiset ka na mababa dyan. Yung takbo mong mabilis, isang araw, hihina yan. Yung lundag mo na mataas, isang araw, bababa yan hanggang sa dumating ka na lamang ng tipto. Yung jump mo, yung jump mo, para ka na lamang naka-high heel. Time will come. You listen to me, above all. Sabi ko nga sa inyo, mag-deteriorate man yung outer, yung physical, pero yung spiritual ay patuloy na lumalago. Naiisip niyo ba kung anong klaseng buhay meron ka kung ang buhay mo ay established sa Panginoon, sa magandang pundasyon? Again, kung ang bahay ay may pundasyon, ang buhay ay may pundasyon. At kung ang buhay ay may pundasyon, saan at ano, sino ang iyong magiging pundasyon? Hindi yung ano ang iyong pundasyon, kundi sino ang iyong pundasyon. At mula sa pundasyon, sinasum up ko lamang yung outline, kapatid, mula sa pundasyon, doon ka gagawa ng pattern. Bakit? Sapagkat may pressure, may struggle. Kapag meron kang pattern, kapatid, meron kang magandang pananaw. Kung meron kang magandang pananaw, hindi ka maapektuhan ng kapaligiran. Hindi ka kayang takutin ng anumang nasa paligid mo. Bakit? May maganda kang pananaw. I hope the message is clear. Shall we all stand, please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Pagpalain niyo po ang inyong salita na nahayag ngayong gabi. Nawa po ay makita ito ng inyong mga anak. Napakahalaga na kami sa pamilya, sa tahanan, sa aming personal na buhay, ay meron po kaming pattern na siniset na katulad na sinabi ni Solomon, remember now. We should always remember now. We should always remember God now. Even in the days of our youth, oh God. Thank you, oh God, for reminding us. Thank you for using Solomon, the life of Solomon, as an example in our life. Thank you. Bless your people as they come into thy throne tonight. Kausapin niyo po sila, Panginoon, please. Your heads are bowed, your eyes are closed. God is speaking to your heart through that message. Then let's do something. Let's make business with God. Let's talk to God. Let's do it.
Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong salita na nahayag ngayon. Salamat, Panginoon, sa inyong mga anak. Nakikita niyo po sila, nakita niyo sila, natiklop tuhod na lumapit po sa inyo. Kayo po at sila po ang nakakaalam ng kanilang commitment sa inyo. O Diyos, sa mensahe, amin pong nakita ang ginawa ni Solomon sa buhay po. Sa buhay po niya maging na kanya pong itiniligate kay mula po sa kanyang tatay na si David na na-delegate po sa kanya, Panginoon. At nakita po namin sa open niya pong ipinakita sa bawat isa, sa lahat na nagbabasa ng kanyang aklat, Panginoon, ang kanyang buhay. Now, we must believe that we need to remember our Creator. Remember our God in the days of our youth. While the evil days come not, nor the years draw nigh. At isang araw, sasabihin po namin, wala na kaming pleasure sa mga bagay nito. Wala nang pleasure mabuhay, wala nang, we don't want to live, oh God, a life that is filled with discouragement and disappointments. We want to enjoy this life. And the only way to enjoy this life is to build our life in your foundation and set the pattern based on that foundation. Thank you, oh God. Thank you for this message. Thank you for the life of Solomon. Thank you for the words that we heard tonight. Bless your people, please. In Jesus' name, amen. All right, thank you. Back to you.